bakit po nasabi niya yun? Di ba? Na bawal. Di ba? Bakit po nasabi? Kaya ito, pinalabas ko po ngayon kasi syempre, dadagdag na naman itong issue na ito, no? Kung hindi alamin kung saan nagmula, di ba? Kung saan nagsimula. Kasi kahapon, di ba, hindi ko pinangalanan kasi ayaw ko mapahiya, ayaw ko na pagpiestahan ng mga viewers o mga reactors. Kaya nirespeto ko po. No, respeto ko po. At syempre yung nag-send sa akin, no. Pero nung ito na nangyari na po, no, magkapatid, no, si Papa, si Kuya Brooks, no. Dahil doon medyo unexpected yung nangyari kagabi, no. Kaya ito gusto kong ilabas, no, yung video clip na ito kasi dito nagsimula, no. At gusto ko pong tanungin sa kanya kung bakit po niya nasabi yun, no. Kung meron po siyang rason, meron po siyang masabi po na mga rason na may nagbabawal ba, no. Gusto namin i-correct yun. Po, congrats kay Maestro 21 TV. Congrats! Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli ay magbibigay ng isang reaksyon at ito po ay base sa live po ni Dodong Ruel, si Ruel of Malalag. At ito po ay pagpapaliwanag po doon sa naging chismis nga bang masasabi or doon sa issue na pinagbabawalan ng kanya pong pamilya ang mga tao o ang mga kaibigan na gustong bumisita po sa kanila pong kubo. So ito ay lilinawin ni Dodong Ruel ang naturang issue at siya po ay nagparinig. At itong video clip na ito mga kapatid ay matagal na pong umiikot at ito po ay natapik na po o napaksa na rin po ng ating mga kasamahang reactors. At nalinaw na po, may mga nagpaliwanag na tungkol po rito. Pero ang focus po ng ating reaction dito po ay yung layunin ng taong ito. Yung layunin ng taong ito at ano ang nararapat na gawin ng pamunuan po ng Kalingap tungkol po sa pagkakasangkot ng Kalingap partner na ito na kasamahan din po natin sa loob ng Kalingap. Nakakalungkot po mga kapatid dahil ito na yung sinasabi po ni Kuya Bal na kung maaari ay ayaw niyang magamit po ng Kalingap Foundation sa mga ganitong usapin. Ang usapin tungkol po sa pera. Pagkakasangkot ng mga Kalingap partners sa pera na pinagkakatiwalaan po ng mga generous sponsors na itong mga sponsors na ito ay ang layunin ay makatulong sa mga gusto po nilang matulungan. Pero kung ganito po naman ay napakahirap na usapin. Napakahirap na kayo pong mga Kalingap partners ay pinagkatiwalaan, pero kayo rin po ang sumisira ng tiwala na yan at bukod po diyan ay sinasangkot pa ninyo ang pangalan po ng buong Kalingap. Alright, so yan ang ating paksa ngayong araw na ito. At bago po yan, tayo muna po ay magbibigay galang sa ating founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rap, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At siyempre, kung bago pa lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe
At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun ma-update po kayo sa ating mga gagawin pang mga reaction videos na katulad po nito. Likewise, may kalot shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners sa pamumuno po yan ng aming Presidente Javier De Leon aka Virador. At ganun din po, tangkilikin po natin ang ating mga Kalingap Partners. Masisipag, mapagkakatiwala ang Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers. Okay? Mega loud shout out din sa ating mga Kalingap subscribers, solid supporters, and Kalingap organic sponsors. Ganon din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Showmay ng Kalahi Community at ang buong Kalahi Community. Okay? So ngayon po, ating tunghayan ng isang maikling video clip. Kasama po roon ang voice clip kung saan nagsasabi na pinagbabawal na po ang mga Kalingap partners na gustong bumisita po sa kubo na yan. Okay? Dito po tayo magbabase ng ating pagbibigay ng komento, opinion, kuro-kuro, at reaction. Tunghayan po natin mga kapatid. Bakit po nasabi niya yun? Di ba? Na bawal. Di ba? Bakit po nasabi? Kaya ito, pinalabas ko po ngayon kasi syempre, dadagdag at dadagdag na naman itong issue na ito. No? Kung hindi alamin kung saan nagmula, di ba? Kung saan nagsimula. Kasi kahapon, di ba, hindi ko pinangalanan kasi ayaw ko mapahiya, ayaw ko na pagpiestahan ng mga viewers o mga reactors. Kaya nirespeto ko po. No, respeto ko po. Siyempre yung nag-send sa akin, no. Pero nung ito na nangyari na po, no, magkapatid, no, si Papa, si Kuya Brooks, no. Dahil doon, medyo unexpected yung nangyari kagabi, no. Kaya ito gusto kong ilabas, no, yung video clip na ito. Kasi dito nagsimula, no. At gusto ko pong tanungin sa kanya kung bakit po niya nasabi yun, no. Kung meron po siyang rason, meron po siyang masabi po na mga rason na may nagbabawal ba. No? Gusto namin i-correct yun. Wala pong ganun. No? Wala pong ganun. Di po kami makapaniwala, di ba? Di po ako makapaniwala na ang init po ng pagtanggap po namin, di ba? Ang init po. Kapag kahit hindi man kami Okay, so mga Kalingap, ako po ay sumasang-ayon po kay Dodong Ruel na siya po ay kinakailangan pong magpaliwanag. Okay? Kasi mainit po na usap-usapan po na ipinagbabawal at nadadamay po ang kanya pong pamilya po rito na maski may ganitong usapan, wala naman po talagang sinasabi. Okay? At ito yung sinasabi natin na pinagmulan po ng sigalot sa pagitan po ng magkakapatid at nang dahil po sa usaping ito ay medyo hindi nagkaunawaan. Okay? At dito nagsimula isa sa mga dahilan kung bakit tumaas ang presyon po ni Kuya Brooks, hindi po ba? Pero hindi na natin po yan tatalakayin sapagkat naayos na ng pamilya ang gusot na ito. Ang atin lamang po dito ay sumasang-ayon po tayo na kinakailangan maputol, okay? Kinakailangan talakayin po ito ni Dodong Ruel at maipaliwanag po maipaliwanag po ang kanilang side. Okay? Na wala po silang sinasabi, lalo na po ang kanyang pamilya. Sila nga kung sa ating base po doon sa ating mga nakikitang mga pumupunta po roon, mga vlog ng pumupunta roon ng mga Kalingap partners, magiliw po silang tinatanggap ng pamilya po ni Ruel of Malalag. Hindi mo ba? Masaya sila na marami doong nagpupunta. Yun. Yun ang ating, yan po yung sinasabi po dito ni Dodong Ruel, mga kapatid. Okay? Pag usap sa kanila, di man kami makapag dito, matabihan namin sila pag andito po sila. Pero yung feeling na dito po pumunta, talagang napakalaking, di ba, napakalaking
tuwa na po sa amin kasi binisita yung kubo. Pero hindi po namin in-expect na ganun pala ang balik po sa amin, di ba? Yung feeling na yung intention mo is napakabuti, di ba? Good intention yung pinapakita mo. Syempre kasi wala kang sama ng loob, di ba? Wala kang tinatagong negative sa kanila. Kaya ito gusto ko pong iparinig po din sa inyo na dito po nanggaling, di ba? Dito po nanggaling. Wala man din sana akong intention na iparinig po ito. Syempre mismo ang nag-send nito ang nag-request din po, no? Kasi ang dami nang nadadamay, di ba? Ang dami na po. Kaya dapat nabuksan ko din. Hello, magandang gabi. Hello. Paano yung nga pala natin, Gcash na lang ba yun? Hindi ko siya alam din yung yung Gcash. Send mo na lang yung yung tawag ito, yung number. Tapos, siya nga pala hindi ko na yun agad. Hindi ko naman din alam kung saan ko dadalhin. Kaya naman, di naman binabawal na pagdating magpunta ng Biyawi. ayun po na word na pinagbabawal, di ba? Pinagbabawal po na pumunta kina Kuya Awi. So it means dito sa kubo po. Matanong lang po, bakit po bawal? May sinabi ba si Papa? May sinabi ba si Mama? 'Di ba? May nagbabawal ba na pumunta po? 'Di ba? Tanong lang naman po, no? Ayan. Tanong lang naman po. Tapos sakto naman si Paring Brooks. Tumating yung bayaran niya pero may parating naman daw siya ngayong may parating naman siya ngayong pera galing sa sponsor yan. Yung magbabayad ng yung pintuan. So bali bibigay. Pero isin mo na yung Gcash kung doon na lang natin isend para din na kami pupunta. Kasi di ba nung nakaraan, ginawa lang kami ng pumunta. Hindi pala kami invited. Hindi pala kami invited nung nakaraan yun. Nagpunta kami. Si Brooks lang pala imbitado. Si Brooks naman sinama kami. Kaya pala iba yung yung sabi lang ang ko alam. Okay. Alright. Bagamat ay hindi binanggit po ni Ruel o Malalag ang taong nandyan po sa video clip, pero maliwanag po, pinangalanan po ng mga ibang mga reactors at mga viewers din ay identified po nila, kilala po nila kung sino po yan. At ang malinaw po rito mga kapatid, mga kalingap, ay ang kausap po ng taong yan ay si Malu de los Santos. At sa paliwanag po ng ating mga katotong mga reactors ay parang sinisingil po ni Malu de los Santos po ang pagkakautang po. Nabanggit na rin lang ang pangalan po ng taong yan ay sinisingil. Pero bakit kinakailangan mong gamitin ang mga tao upang ikaw ay makapag-alibay? Sa makatwid, ang taong ito ay walang pambayad at ginagawa pang sangkalan. Ginagawang sangkalan ang pamilya po ni Ruel o Malalag at ang kubo na hindi daw po sila pinapapunta roon. So malinaw po dito ang pagkasinungalingan ng taong ito. Ginagamit ang kapwa po niya upang siya po ay maligtas kung ano man pong pananagutan ang kanya pong nagawa. Okay? At dahil sa kanya pong pagsisinungaling, at marami na pong nadamay, at muntikan na pong nalagay sa alanganin ang kanya pong kaibigan, kung itinuturing po niyang kaibigan, kasi alam po naman natin, isa po siya sa nagtakbo kay Kuya Brooks sa ospital nung tumaas ang presyon ng dahil sa mga hindi naman po ito yung pinakadahilan ng pagtaas ng BP po ni Kuya Brooks, mga kapatid. Pero sinasabi dito ni Dodong Ruel na ito po ang pinagmulan, ito po ang isa.
Ito po yung isang dahilan kung bakit nagkaganon at tumaas ang presyon po ni ano. Okay? All right. Wala naman pong masamang umutang. Okay? Hindi masamang umutang pero kinakailangan natin anong tawag dito, yung tiwala ng ating kapwa ay kinakailangan natin hindi mawala. Okay? Huwag natin walain ang pagtitiwala ng ating kapwa. Okay? So dito kasi lumalabas na base. Okay? Base po sa ating mga napanood, noon pa man ay itong taong ito ay sangkot na rin po sa usaping pera. Okay? Nang dahil sa ginawa niyang kasinungalingan, lumabas tuloy ang kanya pong lumabas ang mga usapin tungkol po sa pera na ang taong ito ay involved. Okay? Hindi na masama po tayong mamintang pero base po sa ating mga napapanood na previous incidents ay kasangkot na rin po ang taong ito sa mga usapin tungkol po sa pera. May nawawalang pera, mayroong hindi maibalik na 100,000 pera, at ngayon na naman, here comes another issue sa pera. Nako po, ay nako. Ito yung sinasabi, ulitin po natin, ito yung sinasabi na ayaw po ng founder po ng Kalingap na masasangkot po ang foundation sa kagagawan po ng ilan po sa ating mga Kalingap partners. Okay? Sana lamang ay linawin, magbigay ng official statement ang taong sangkot. Kung hindi man po, dahil ito naman po ay kahihiyan na po dito, kung hindi man po siya magbigay ng official statement sa using social media platform, ay pwede po siya sigurong makipag-usap. Makipag-usap na lamang po siya sa mga taong involved o mga taong kasangkot, at nang sa ganon ay maliwanagan ang lahat-lahat kung papaano po niya ito maibabalik, at kung hindi man po niya maibalik po ng lubos or 100% hindi niya maibalik, at least magkakaroon po sila ng usapan, agreement kung papaano maibalik yung sinisingil po sa kanya. So, as to, marami pong nakakaalam po yung tungkol po sa perang ito, kung saan dapat, saan nakalaan dapat ang perang ito. Hindi na natin po yan tatalakayin, mga kapatid. Basta tayo po rito, tinatalakay natin. Sana lang, yung tiwala ay hindi natin po winawala. Yung tiwalang ibinibigay po sa atin ng ating mga sponsors, lalo na sa ating mga Kalingap partners na charity vloggers, ay dapat ay panatilihin nandyan. Huwag natin sisirain. Lalo at gagawa-gawa po tayo ng kwento na malalagay sa alanganin ang ating mga kapwa. Alalahanin po ninyo, dala-dala po ninyo ang pangalan po ng Kalingap. Yun lang po sa atin, yan pong ating punto dito, mga kapatid. Dala-dala po ninyo ang pangalan po ng Kalingap. Sana naman po ay mahiya-hiya naman po tayo. Mahiya-hiya. Kasi charity vloggers po kayo. Paano kayo inganyo? Paano kayo makakainganyo ng mga generous sponsor, mga sponsor na nasa puso ang pagtulong kung ganito po ang kanila pong nababalitaan? Ganito po ang kanilang mapapanood, ay nako, alalahanin nyo, napakahirap pong ibalik ang nasirang pagtitiwala. Okay? So sana lang ay gawan po ito ng aksyon. Dapat magawan po ng aksyon po ng pamunuan po ng Kalingap, at nang sa ganon ay hindi pa marisan pa ng mga susunod pang mga Kalingap partners. Sensitibo po ito tungkol po sa pera. Sana magawan po ito ng aksyon, at nang sa ganon ay hindi na po maulit. Kasi sinasabi ko kanina, base po sa mga nagdaan pang mga insidente, mayroon na rin pong mga insidente na kasangkot po ang taong na nabanggit dyan po sa audio clip. Okay?
So hanggang dito na lamang po tayo. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At syempre, idamay na rin po ninyo ang munting channel na ito sa inyong pong pagsuporta sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. God bless everyone at mabuhay po kayo.